Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol sa benefits ng pagbabasa. Ah, ang pagbabasa ng libro, yung mga self-help books o lalong-lalo na yung Islamic self-help books at ang Quran ay isa sa pinakamagandang maging habits ng isang Muslim. Dahilan sa magkakaroon ka dito ng knowledge. At kung may knowledge ka, ang isa sa mga sabi ng mga ulama, al-ilmu nurun wal jahlu dhulmun. Ang knowledge o ang kaalaman ay light, nur, light. At ang ignorance, ang hindi pagkatuto ay kadiliman. Ibig sabihin, kung mag-aaral ka at magbabasa ka, lalong-lalo na ang babasahin mo ay ang mga Islamic Islamic books, Quran, ay magkakaroon ka ng light at magiging madali para sa iyo na sambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahilan sa malalaman mo yon sa pagbabasa. At isa sa pinakamagandang dahilan kung bakit natin kailangang magbasa ay para hindi tayo maging ignorance sa religion natin. And I'm encouraging na kung magbabasa man tayo ng libro, ibasahin natin yung mga Islamic self-help books at yung Quran. Yung tafsir noon, hindi lang basta basahin mo kung ano yung sinasabi sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At siguro iwasan natin yung mga libro na mga self-help books na sinulat ng mga Western. Hindi naman to the point na iwasan na, pero mas pagtuunan muna natin ng pansin yung mga Islamic books kasi magkakaroon ka doon ng um, foundation sa pagsamba mo o sa religion mo. Mag-iiba yung mindset mo. Lalong-lalo na yung recommendation ko na kailangan mabasa ng isang Muslim ay ang Don't Be Sad. At syempre, mga iba pang self-help books kasi magkakaroon ka doon ng foundation. Magkakaroon ka doon ng motivation para pag-aralan ang Quran, kilalanin si Allah, kilalanin ng Rasulullah. Magkakaroon ka ng motivation kung babasahin mo yon. Pero kung ang babasahin mo na diretso ay yung mga sinulat ng mga Westerner na mga author, mga philosopher, ay magiging dahilan yon ng pag-iba ng pananaw mo sa buhay o pag-iba ng pananaw mo sa iyong relihiyon dahil hindi mo alam. Maraming mga libro na sobrang ganda sa Islamic books. So basahin muna natin yung Islamic books para magkaroon tayo ng foundation at wag natin din limitahan yung pagbabasa natin ng mga Westerner pero sa huli pa yon, sa huli pa yon. Mag-focus muna tayo kung gusto nating maging isang mabuting Muslim. Mag-focus muna tayo sa pagbabasa ng mga libro na sinulat ng mga Islamic author. So, yun yung isa sa pinaka-benefits ng pagbabasa ay magkakaroon ka ng knowledge at mahihirapan ka na malungkot dahilan sa alam mo yung concept kung mayroon mang darating sa iyo na kalamidad, alam mo yung concept na bakit yun nangyayari sa iyo. Lalong-lalo na kapag nagbabasa ka ng Islamic books. At isa pa ay maiiwasan din noon ang anxiety. Ang anxiety, yung pagkatakot mo sa kung ano ang mangyayari sa future, maiiwasan noon dahilan sa alam mo kung ano yung tira, alam mo yung yung atake para hindi ka malungkot dahilan doon. Yun yung isa sa yun yung
mga benefits ng pagbabasa at ang benefits din ng pagbabasa ay magiging, ah, familiar ka sa mga words na hindi mo masyadong, nai-encounter sa paaralan. Maraming words, maraming vocabulary kang matututunan at magiging magaling kang manunulat. Yun yung isa sa benefits din nun, nung pagbabasa. So, yung pagbabasa, kung marami tayong bad habits, mahirap siyang parang, ah, i hmm, mahirap siyang pagtuunan ng pansin kung marami tayong ginagawa, marami tayong bad habits. So, kung gusto nating magbasa ay magbigay tayo ng oras dito. Ako, personally, nagbabasa ako ng Islamic books, Maghrib to Isha. Kapag, binabasa ko lang, kino-contemplate ko, ini-imagine ko kung ano yung, ah, maa-apply ko dito sa buhay ko. And alhamdulillah nakita ko yung, ah, parang changes, na iba yung pananaw ko sa buhay, na hindi ako masyadong nalulungkot dahilan sa alam ko na kasama ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung, maganda sa Islamic books. You will trust Allah na sobra-sobra, na to the point na kung malulungkot ka man, kaunti lang. Hindi yung magrereklamo ka ng about sa panahon, magrereklamo ka bakit ka na failure, bakit ganito, ganyan, bakit sa lahat ng tao ako lang yung naging ganito. Mawawala sa iyo yun lahat kung magbabasa ka ng Islamic books. Dahil yun yung tira nila, yun yung atake nila, na parang inaalis yung kalungkutan sa puso mo. Yun yung kagandahan ng pagbabasa ng Islamic books. And on the other hand, sa Westerner authors naman, parang self-development. Pero hindi kasi na hindi kasi nabibigay doon yung concept ng pag-trust sa process ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kahit ma-fail ka, hindi ka dapat malungkot. Try and try. Meron din ganun sa Westerner, try and try. Pero hindi ka nag-iisa kapag sa Islam. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. You need to trust to Him. So, yun. Yun yung mga benefits ng pagbabasa. Ang unang-una ay magkakaroon ka ng kaalaman. Hindi ka magiging ignorante. At pangalawa ay magkakaroon ka ng maraming vocabulary and hindi mo masyadong maiisip yung future, na matatakot ka doon, na baka maging mahirap ka doon, tapos iaalis mo na sa sarili mo kung ano yung nakaraan. Lesson na lang. Pero you forgive yourself, you forgive others, and humingi ka ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Kung meron mang nanonood nito, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.